Marcoleta dahil nag-aalburuto ito. Kasi ang mag-asawa, hindi po nakapasok sa Witness Protection Program. Sa Witness Protection Program, may mga rules po yun na mga pinapalo. Number 1, dapat cooperative ka. Pangalawa, dapat tell-all ka. Okay? Sasabihin mo lahat ng walang pag-aalinlangan. Dahil manunumpa ka eh. Kung baga dapat ikaw ay may kaso, hindi ka nakakasuhan dahil tutulong ka para malutas yung kaso. Magsusumbong ka ng mga personalidad na kung saan sangkot sa anomalya, particularly sa pinag-usapan ngayon na flood control anomaly. Gets po ninyo? So sa punto na ito, nag-alburuto si Marcoleta kasi hanggang ngayon, hindi pa po natanggap sa Witness Protection Program itong mag-asawang Diskaya. Ang pinagtalunan, nagtataka nga po bakit nagmamadali? Bakit atat na atat isamantalang ang mag-asawa parang wala lang, parang walang pakialam. Matanggap man sila sa Witness Protection Program, okay. Hindi man sila matanggap sa Witness Protection Program, okay. Pero lumusot itong usapin ng restitution. So, ibig sabihin, pagbabalik ng amount. So, klaro naman na oo nga, wala po yan sa rules. Pero alangan mong pigilan ang Department of Justice, okay? O di kaya po ang prosecutor na tumanggap ng idea na magbabalik po ang mga gustong tumistigo, magiging state witness ng pera. Katulad ni Bryce Hernandez, katulad ni Bernardo, o katulad ng sa Sims Construction. Nagbalik sila ng pera, katulad ni Alcantara, nagbalik sila ng pera. Ang tawag po doon is restitution. So, bakit mo titigilan? Oo nga, wala sa rules. Pero, hindi din ibig sabihin na nagbalik sila ng pera, agad-agad mapapabilang sila sa Witness Protection Program. Kay klaro ang requirements. Dapat cooperative ka. Pati nga po si Senator Kiko Pangilinan, nahalatang hindi cooperative itong mag-asawang Diskaya. Kaya no wonder na kahit nga sa Senado, no wonder na hindi talaga sila pinagbigyan ng pagkakataon na pabilang sa Witness Protection Program. Kasi meron po silang mga hesitation. Ang documents na hinihingi ng Senado, hindi pa nasumiti ng mag-asawa. O yung mga ledger, hindi na din nasumiti ng mag-asawa. So, pero may pakiramdam ako na kung sa mag-asawa lang at hindi lang dinidiktahan, magsasauli ito ng pera. Kasi isipin mo kung magsabi lang sila ng totoo, nang walang pag-iimbot at pag-aalinlangan. Plus, magbalik sila ng pera na nakamal nila. Okay? Nga mula po sa Department of Public Works and Highway, pera po ng taong bayan. Baka mapabilang sila sa Witness Protection Program. Correct? Pero, kahit na sa Witness Protection Program ka pa, okay, na-admit ka sa ganyang klaseng kaso, mapawalang sala ka kasi cooperative ka, pero kapag may magturo muli sa iyo sa panibagong kaso, pwede ka rin hindi mapabilang sa Witness Protection Program. So masalimuot po, ang isa lamang po dito na kinokontest ni Marcoleta, bakit daw po hanggang ngayon hindi pa rin? Ito, bigyan ko kayo ng idea ng kanilang balitaktakan. Okay? Yung idea ng balitaktakan nila na kung saan, sinabi po dito ni Marcoleta, sabi niya, you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there. So di ba abuse of discretion yon? Kasi nga, pumasok kasi yung usapan ng restitution. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko maintindihan kung bakit naghihimutok, hindi naman siya ang babalik ng pera. At advantageous sa part. No? Kasi pag magsauli ka kasi ng pera sa part ni Diskaya,
parang kahit papano, tama yung paliwanag ng prosecutor na ang dami na pong naghihirap. Ang daming apektado nitong flood control na to, bilyon-bilyon ang nawala. So kung may masauli, edi tanggapin. Ang ginaproblema ni Marcoleta, sino daw po yung mag-audit, saan daw po itatago, o bakit daw po magbabayad pa o magbabalik pa ng pondo, hindi naman doon po requirements ng batas. So wala pong abuse or discretion of power kung wala pong abuse doon kung pareho po silang nagkakasundo. Sa part ng gobyerno, represented by the DOJ, walang problema, magbalik ka, tatanggapin. At hindi po iyan pinipilit. Hindi po pwedeng ipilit ng DOJ dyan, o magbalik ka muna ng pera para maging membro ka para magiging recipient ka ng Witness Protection Program. Hindi naman ganun. At hindi ibig sabihin na nagbalik ka ng pera, ligtas ka na sa mga kaso mo. Kasi ang number one talaga dyan na makapasok ka sa Witness Protection Program, cooperative ka, nakikipagtulungan ka sa investigasyon. Hindi ka nagtatago ng information na maaaring makapag-solve ng problema o ng kaso. So nasaan ang abuse of power doon na sinasabi ni Marcoleta? At saka bakit siya yung atat na magalit? Kung ang Diskaya, parang nararamdaman ko, magbabalik po sila ng pera. Paniwala ka kaya na yung mag-asawa na yun, hindi gagayahin yung ginawa ng iba? Gagayahin nila yun kasi maaaring makapagpagaan po ng kanilang sentensya yun. Pero hindi po ibig sabihin na agad-agad kailangan pong i-evaluate yun. So dapat kay Marcoleta, maglayas na siya sa Senado, mag-resign siya as a senador, mag-abogado siya, then i-contest niya yung patakaran. Paano ka naglabag sa batas? Paano ka nag-abuso ng kapangyarihan, ang DOJ o ang prosecutor, kung magkakasundo lang naman po ang dalawang panig? Si Bryce Hernandez, si Alcantara, si Bernardo, the rest, hindi naman po pinilit yan as far as my knowledge is concerned. Kasi kung pinilit silang magbalik ng pera, edi nagpa-interview na yan sila sa media. O may pressure na ibabalik. Actually, option lang yun eh. At saka makakapagtataas din po yun ng tiwala ng tao na nakikipagtulungan ka. So hindi ibig sabihin na inaabuso ng DOJ o ng prosecutor ang kanilang kapangyarihan. Saan kumuha yung senior citizen na dragon, no? Na peke yung tilukan niya ng ganyang klaseng termino. Tandaan, hindi putyo-putyo yung kausap ni Marcoleta dyan. Abogado po yan. Abogado po yan. Naku, Diyos ko, nahihirapan ako kasi abogado to abogado, hindi man tayo abogado, pero nakakatawa, no? Nakakatawa talaga. Nabububo ba? Kung baga ginagago ni Marcoleta, ginagawa niyang tanga yung mga tao doon sa kanyang argument. Bakit mo mag-aabogado? Suspect yan. Isipin mo kung hindi ka ba naman alingangan na pagkasenador, wala ka lang reaksyon sa sinabi ni Diskaya na parang sila po ang nanakawan? Alinganga ka ba? Hindi mo ba nakikita na kasabwat sila dahil nakipagtulungan sila sa mga swapang na magkamal ng pera ng taong bayan at mag-deliver ng mga infrastructure projects na mga substandard at the same time mga ghost projects? Niloko nila ang taong bayan, niloko nila ang gobyerno. Tapos ngayon, ikaw pa ngayon ang magtatanggol. Ano ka, abogado? Ayaw mong mang-aminin, matanda ka. Ayaw mong mang-aminin na abogado ka ng mga Diskaya, pero obvious. Again, uulitin ko sa madlang people, hindi ibig sabihin na ang gustong pumasok sa Witness Protection Program, pag magbalik ka ng bilyon-bilyon o trilyon-trilyon na mga ninakaw mo, ay agad-agad mapabilang ka na sa Witness Protection Program.
ang napakahalagang elemento para matanggap ka bilang protektado, no, ng Estado. Kasi nakikipagtulungan ka eh. Dapat yun ang isipin mo. Dapat, pulpul kang senador, i-explain mo yun sa mag-asawa. Huwag na kayong magmatigas, makipagtulungan na po kayo, i-all out na po kayo lahat-lahat. Hindi nga mabanggit-banggit na involved ang Pangulo dyan. Na samantalang nababasa na namin na taong bayan na nagmamahal sa gobyerno at sa presidente na ang tumbok po ng mga questioning ninyo ay gusto nyo i-implicate ang Pangulong Bongbong Marcos sa ganitong klaseng kontrobersya. Siya nga po ang nagpalabas nito. Siya nga po ang bumisto nito. May pinag-uusapan ba kayo dyan sa Senado, sa Kongreso? Kung hindi po binulgar ng Pangulong Bongbong Marcos? Kung hindi po siya nag-expose? Kung hindi pa siya nag-independently investigate? Andyan kaya yung puloka mo, nag-starring kaya dyan sa Senado? Nakilala ka kaya na peke yung piloka mo kung hindi nagkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee? Ikaw nga, chairman nga, wala ka nga napatunayan sa hearing mo. Nagdala ka nga ng peke na witness na hindi nga makikita ngayon.